Sa mga magtatanong kung magkano ang aking binayaran, so ito na. I-reveal ko na. Ayan. Hi guys, good afternoon. Ayan, so nanonood ako ng TV. Ayan. Naalala ko nga pala na kinuha na ng sister-in-law ko yung business permit kahapon. So, binigay niya na sa akin. Hindi na ako ang kumuha. Yan, kasi balak ko sana ngayong araw na to, punta ko ng clubber. Hindi na, kasi kinuha na ng sister-in-law ko. Yon. So, andirito na yung aking business permit na 2024. Ayan, ito yung sticker. Yan, ididikit lang kasi yan dito, guys. Ayan, sa ito ko. Yan. Dito, didikit lang siyang ganyan. Yan. Tapos, hindi ko na kayo guys na isama nung nagbayad ako. Kasi dito sa amin, nakaano na siya, iti-text mo na lang yung name ng store mo, tapos, name ng may-ari, syempre. Tapos, gross. Yun na lang yung iti-text mo. So, dito sa amin, hindi na talaga siya hassle. Bale, magiging hassle ka lang kapag magbabayad ka na doon personal. Kasi, syempre, may pila. Ayan. Pero, hindi na siya katulad ng dati na step by step pupunta ka pa sa step 1, ganyan. Sa amin dito one stop shop, kumbaga. Yan, ganyan yung tinatawag, kung yan ba yung tamang term. So dito sa amin, iti-text na lang. Yun nga yung sabi ko, yung pangalan ng business mo, tapos yung owner, tapos yung gross. Magre-reply na yan sila maya-maya kung magkano yung total ng babayaran mo. And then, pwede ka nang magbayad bukas dun sa opisina. Ayan. So, dahil dito sa amin ay madali na. Hindi mo na kailangan pumunta pa ng barangay para kumuha ng barangay clearance. Hindi na katulad dati. Hindi na masyado hassle. So, ito na nga ang aking business permit ngayong 2024. Ayan, nakapag-renew na. O, diba? Nung pa to ni-renew Hindi ko lang kayo naisama. Noong January 12. Ayan. Hindi ko lang kayo naisama guys kasi nahihiya ako mag-video kasi ang daming tao. Kasi meron din doon na pwede ka namang hindi na mag-text, pwede kang direct, pero hassle nga lang. Maganda na yung mag-text ka bago ka pumunta para sure mo na kung magkano yung babayaran mo. Diba? Sa mga magtatanong kung magkano ang aking binayaran, so ito na. I-reveal ko na. Ayan. Ayan guys, napahinto kasi nanood mo na ng TV na nagsagaapoy na damdamin. So ito na, ang nabayaran ko sa aking business permit ay 2,078. Ayan, ito. Bukod pa dyan yung 500 sa fire. Ayan. Yung ito, bukod pa. So bali ang total ay 2,578 yung aking nabayaran sa aking business permit. Ayan. So include na dito yung mga ito, ayan hindi ko na, sila na rin yan, sa munisipyo na rin yung barangay clearance. Yan, dati kasi pupunta pa kami ng barangay para lang dito sa barangay clearance. Ngayon isa na doon sa munisipyo. Sila na talaga yung nagpe-prepare ng ganyan, diba? No hassle na kapag oras ng renewhan dito sa amin. So puro lang ako sa amin dito sa Clubber, Surigao del Norte. Ayan. So ito na, mga kasama na yan dyan. Ito. Yan yung aking sanitary. Yan. Yan, kita ba guys? Medyo masilaw yung aking camera. And then, meron akong ipapakita sa inyo guys. Yan. About dito. Ayan. Matagal na itong nakaano sa amin, pero ngayon talaga ay isinama na nila dito yung bawal ang plastic bags. Ayan. Lunes at saka Biyernes, bawal na dito sa amin. Matagal na itong pinapaano sa amin, pero ngayon nilagay na talaga nila dyan para maano din kami, ma-aware. Ayan. Kasi yung iba, hindi sumusunod, ganyan. So, meron na siyang mga multa. Iharap ko sa inyo yung camera para maano. Kasi pag ganito, baliktad. Ayan, wait. O diba, nakalagay na dyan yung bawal ang plastic bags. Tapos first offense, meron siyang multa. Ayan. Yan. Yan. Ayan yung inano ng aming mayor. So, yan. Ito. O diba, ibang color na naman yung namin, business permit.
Kasi nung nakaraan parang yellow yun. Ngayon ay ito na. Ayan, ito yung aming munisipyo. Ayan, City Hall. Ayan. Diba? Ayan guys, so hindi pa ako nag-upload nito sa vlog ko sa YouTube ng aking business permit. So, meron nang nag-chat sa akin kung magkano yung aking business permit ngayong 2024, kung magkano yung aking binayaran. Kasi daw dun sa kanila ay tumaas. So, sabi ko, iba-vlog ko lang siya. Pero, yung taas ng bayad, depende naman siguro ata talaga yung kung saan tayo na lugar. So, sila naman kasi nakakaalam kung magkano yung dapat nating bayaran. So, kasi tayo ay taga-bayad lang. Sila pa rin yung magdidesisyon magkano. So dito ay ayun, okay pa naman dito, hindi pa naman masyado mataas. Yan, 2,000 yung aking nabayaran. Meron nag-chat sa akin yung ano daw niya, yung business permit daw niya nung nakaraan ay 5,000 lang, ngayon ay 8K na. Yan, sabi ko sobrang taas naman. Daig mo pa yung yung may BIR. Yung BIR ko naman, hindi pa kasali pala dito yung aking BIR guys. Hindi pa, isa din sakit sa ulo yung BIR. Kasi may inventory list. Kasi ngayon ay January, so lahat talaga ngayon ay bayaran sa ating mga negosyo. Merong inventory list, merong renew naman ng ARF. So good news nga pala sa BIR ay wala nang babayaran na 500. Ayan yung ARF. So hindi na wala nang babayaran ngayon na 500. O diba, sana all nakatipid. Pero hindi pa rin nakatipid kasi syempre yung may bayad yung aking bookkeeper. So ngayon ay ayun, filing na naman ng ng tax fourth quarter. Ayan, sakit na naman ang bulsa. Noon talaga wala tayong magawa. Nagnenegosyo tayo, so kailangan sumunod. So yung iba ay mga ilang vlogger ko nakikita dito sa mga vlogger na may tindahan. Ayan, may ilan akong nakikita na wala pa silang BIR. Sana all wala pang sakit ng ulo. Kasi kami dito naka-BIR na kami. Pero yun nga, kung sino pa yung walang mga license, yun pa yung mga kumita, malalaki. Sana all. Pero tayo ito may mga lisensya. Ayan, so nagbabayad pa tayo ng BIR, ng permit, nagre-renew hindi naman kung gaano kalakihan yung ating kita. Naku, Diyos ko po, dito pala sa amin may kwento ko lang sa inyo guys. I-share ko lang. Marami na nagtitindahan dito sa amin. Hindi mo na alam kung saan bibili. Kung ako yung customer, hindi ko na talaga alam kung saan ako pupunta. Kasi dito meron, doon meron, yan sa harap meron. Ang dami nang nagtitindahan guys. So hindi rin naman natin sila masisisi kasi lahat tayo kailangan kumita ng pera. Sa ano pa naman ngayon sa mahal na mga bilihin at saka sa mahal na mga bills natin. Yan, kailangan talaga natin mga extra income. So ayun, marami na nagtitindahan dito sa amin. Kaya medyo talaga yung aking kita ay benta ba, ayan, bumaba na. Hindi na katulad ng dati. Yan. So ngayon ay suki-suki na lang talaga. Yan. Kasi nga meron tayong kakompetensya din. Ang dami na nating kakompetensya. Hindi na talaga may babalik yung dati. Pasensya kayo guys na lang ako kasi gusto ko lang i-share sa inyo. Yan. So ayan guys, hanggang dito na lang. Tatapusin ko na yung aking vlog. Ayan, so sa inyo ba guys, saan ba kayo ng mga lugar? Magkano ba yung inyong mga business permit ngayong 2024? Tumaas din ba o nanatili lang siya sa dati pa? Kasi ako nung nakaraan, parang ang nabayaran ko rin ay 2,000 mahigit. Ayan, mahigit lang. Mahigit. So ngayon, parang nadagdagan siya ng 500. Yan, hindi ko na matandaan guys, hindi ko na na-review yung aking vlog dati. Hindi ko na maalala. So baka may mag-comment na yung nakaraan kong lisensya ganyan yung nabayaran. So ayun. Ngayon ay nakalimutan ko na talaga. So yung aking business permit nakalagay kasi doon sa frame. Ayun doon. So kukunin ko pa yon. Baka nga bukas ko pa magawa kasi marami pa akong gagawin. Naglalaba kasi ako ngayon guys. Bukas ko na siguro to ilalagay doon sa frame. Yan, basta ang importante ay na-i-vlog ko na, naipakita ko na sa inyo yung aking business permit. So sa iba nga pala guys, sabi kasi kung paano ba ang step by step ng pagkuha ng business permit sa baguhan. So dati kasi yung bago pa ako 2014 kasi 2015 kasi 2014 ako nagtinda ng November, so hindi ko na ako kwentahin yun. Dito na ako sa 2015. Ang una kasi nung ginawa ay pa yun, may barangay pa, tapos kukuha pa kami ng endorsement sa purok namin. Ang dami nun, hassle talaga. Tapos kukuha pa ng sedula. Ayan yung natatandaan ko nung bago pa ko. Pero nung mga nagre-renew na lang ako,
madali na. Lalo na nung nagka-COVID, doon kasi nag-umpisa yung aming one-stop shop ba yan ang tawag, yung iti-text. Ayan. Doon na nagbago yung kalakaran ng aming pagkuha ng business permit. Yung magte-text ka na lang. Dati din tinatawagan kami, tinatanong yung gross. Ngayon ay hindi na, iti-text mo na din yung gross. Tapos magre-reply sila kung magkano na lang yung babayaran mo. O diba, hindi mo na kailangan magdala ng pera talaga. Kasi dadalhin mo na lang yung exact amount na lang ng babayaran mo. Akala ko rin kasi ngayon guys, magre-renew ako ng DTI. Hindi pa pala, 2025 pa ako magre-renew. Hindi pa pala expired yung aking DTI. Salamat naman. Yan. So, sa 2025, magre-renew na ako ng aking DTI. So, ayun nga, simula nung nagka-COVID, ganito na yung kalakaran ng pagkuha ng business permit. No hassle na talaga. Yung hassle na lang yung magbabayad ka, pipila. Ganun, syempre. Tsaka pagbayad ng fire, pipila pa rin. Yan, kasi syempre may mga nauna na. So ako kasi pumunta kasi kami doon ng kaibigan ko, mga tanghali-tanghali na. Kaya hindi ko na na-vlog sa inyo, na isama na i-video kasi ang dami ring tao. Hindi ko pa natatry mag-video sa aming munisipyo kasi nahihiya ako kasi talagang siya doon sa loob ng munisipyo. Ang dami doon, ang daming may guard, meron din mga staff ng munisipyo na kaya mag-video. Tapos nasa kasi kami, nasa isang office, naka-aircon, so tas ang daming tao. So, nahihiya akong mag-video. So, ayun lang guys. Hanggang dito na lang muna yung aking pagbablog. Sana napahinto ako. Sana nakatulong sa inyo yung yung first timer pa ako. Ayun, yung karanasan ko nung first timer pa ako sa aking business permit, pag-renew at saka yung bago pa talaga. Ayan. So, ayan guys. Comment down below kung magkano yung renewal nyo ngayong 2024. Ayan. See you next vlog guys. Bye-bye.